Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan po natin at bigyan ng komento, reaction, opinion ng balitang Tape Inc. Idinemanda ng estapa ng GMA7. Lumubog ito sa utang pagkatapos umalis ng TVJ sa kanila. At ang video na po na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At syempre huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bagong video tayo. Diba? Kitang-kita po natin mga tagapanood, marami na po tayong videong ginawa dati pa about dito sa labanan ng TVJ at ng Tape Inc. Ito na siguro yung karma nila mga tagapanood dahil po sa pang-aagaw nila noon sa pangalang Itbulaga. Kaya naman huwag na natin patagalin to mga tagapanood. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to. Let's do this! Welcome back sa aking channel. GMA Network binulaga ang publiko matapos nitong sampahan ng kasong estafa ang mga opisyal ng Tape Incorporated na pag-aari ng Halos-Hos. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Marami nga ang nabulaga nang maglabas ng opisyal na pahayag ang GMA Network hinggil sa estafa criminal complaint na inihain nila laban sa mga opisyal ng Television and Production Exponents o Tape Inc. Ayon pa sa kanilang Facebook post, GMA Network Incorporated has filed a criminal complaint for estafa with abuse of confidence against officers of Television and Production Exponents Inc. for the misappropriation of funds totaling 37,941,352. Ang reklamo ay nagmula sa pagkabigo ng mga respondent na i-remit ang mga kita sa advertising na nakolekta mula sa mga client na nakatalaga sa kontrata sa GMA Network sa ilalim ng 2023 Assignment Agreement. Sa kabila ng maraming formal na kahilingan, ang mga pondo ay hindi inilipat sa GMA dahil sa halip ay ginamit ito para sa mga gastusin sa pagpapatakbo ng tape bilang paglabag sa pagkakaayos ng tiwala na nakapaloob sa kasunduan. Kaya naman dahil nga sa ginawa ng tape na hindi pagtupad sa nasabing kasunduan kung saan na-involved ang milyong halaga, ay nagsagawa na ng legal action ang GMA Network upang panagutin ang mga opisyales ng Tape Inc. upang mabawi ang peta na nagamit ng nasabing kumpanya. Samantala, magmula naman ang mawala ang TVJ sa tape ay tila unti-unti nang nalulugi ang nasabing kumpanya, na naging dahilan upang mabaon ito sa utang. Matatandaan na nagpatuloy pa rin ang Itbulaga sa kabila ng pag-alis ng legendary trio, na pinalitan nila Paulo Contis, subalit hindi rin nagtagal, dahil sa sobrang pagbaba ng ratings at pag-alis ng mga sponsors, na dahilan para i-shutdown ang nasabing TV show, siguro kung hindi minaliit ng tape ang TVJ na kesyo matatanda na daw, ay siguro ay hindi sila malulugi at mababaon sa utang. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Sa tingin ko mga tagapanood, no, para sa akin po, sarili kong opinion to na ito na po yung karma na nangyari sa Tape Inc. dahil po sa ginawa nilang pagtalikod sa mga TVJ sa pamamaliit at tinatawag na mga matatanda na nga daw ito, na hindi na daw kaya na humawak pa ng programa, palitan na nga daw po ng mas bata. Kaya siguro yan, nauwi sila na naghiwalay po yung kanilang landas. At kung maalala nyo po, naglaban po sila sa legal na pamamaraan para makuha po o mabalik sa TVJ yung pangalan ng Itbulaga. At nagsimula doon, unti-unti pong lalong humina yung Tape Inc. dahil hindi naman nag-survive yung ipinalit nilang programa na tahanan na pinakamasaya. Ewan ko kung tama po yung title nila noon. At halos lahat ng kanilang mga sponsor ay nagsialisa na at doon nga nagsibalikan po sa TVJ, doon po sa Itbulaga. At yun, hanggang sa nawala na po sa ere yung tahanan na pinakamasaya po nila. Diba, siyempre walang kita walang sponsor, walang advertisement. So ano pong mangyayari? So akala po natin okay sila, yung pala kaya natutuloy yung programa nila noon dahil hindi pala binabayad sa GMA7 kung ano man yung dapat na ibayad nila, na agreement naman nila doon sa kanilang kasunduan. So ayan po siguro ngayon mga tagapanood, dinemanda sila. Well, para po sa akin, deserve po nila yan dahil po sa
pag ginawa nila sa TBJ. Kung nakontento lang po sila at hinayaan lang po nila na magpatuloy ang TBJ sa Tape Inc. sa kanilang samahan, di sana po siguro hanggang ngayon happy po sila na umiere ang Itbulaga dyan sa GMA 7 kasama po ng Tape Inc. So yun lang po mga tagapanood, ito'y comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.